Ito na yung final lesson natin. Muli, nagsimula tayo last March. Kung ano yung true church, sino yung mga kabilang dito, sino yung mga namumuno dito. So balikan natin ano yung tatlong marka ng totoong iglesia? Number 1, ano yung marks ng true church? Paano masabi na itong church na to ay tama sa Diyos at hindi siya false church? Ano yung tatlong marks? Anyone? Preaching of the true gospel. Pangalawa, practice of church discipline. Pangatlo, sorry? Sige. Sacraments. Nakatayo pa si Ibon. Sige. Sorry, hindi ko marinig yung iba. Labo ng words eh. So, preaching of the word of God, yung true gospel, administration of sacraments, at practice ng church discipline. Yan yung bumubuo at mga elemento ng isang totoong church. Tapos, ang buo-buo sa church, yung mga kabilang dito ay dapat mga believers lang. Ito ay regenerate membership. At ito ay merong pamumuno ni Jesus lamang. Si Jesus lang ang head ng church. Walang ibang head, si Christ lang ang pinuno ng iglesia. At merong mga itinalaga si Jesus na mga lesser leaders. Binanggit ni Pastor Erdy kanina sa Hebrews chapter 13 verse 9, yung text. Sa verse 7, may sinabing leaders doon. Yun ay mga pastors at mga deacons. So, tinalakay natin yon. Tapos, tinalakay rin natin ang authority ng congregation. Ang congregation ay merong tatlong authority. Sila yung nagde-decide. Sino yung nakakaalala ulit ng tatlong authority ng congregation? Acceptance of members. Yes. Ang may authority na mag-accept ng members ay ang buong church, congregation. Hindi yung decision ng iilan. Yun ay decision ng buong church. Yes. Number 1. Ano pa? Yung authority ng congregation. Recognition of leaders. Ng pastors at deacons. Walang nagiging pastor at nagiging deacons apart from the recognition ng buong congregation. So, ang pastor, hindi siya yung namimili ng, ikaw na magpapastor din. Hindi sila namimili, kayo na deacons. Hindi. Yun ay desisyon ng buong kalipunan ng iglesia. Yan ay authority ng congregation. Ano pa yung pangatlo? Discipline. So, pagdating sa usapin ng excommunication, yan ay decision ng buong church. Hindi pwede mag-excommunicate si pastor, yung mga leaders, nang sila lang. Gusto namin excommunicate si ganito. Walang authority sila na hindi na apart from the local church. Walang natanggap sa membership ng desisyon ng isa, kundi desisyon ng lahat. Wala ring matatanggal na hindi desisyon ng isa, kundi desisyon ng lahat. And then, last July hanggang August, pinag-aralan natin ang koinonia. Kung ano yung fellowship. Ano yung dalawang klaseng fellowship? Formal, informal. Formal ay worship, informal ay mga supplementary. Ito yung mga nakikita-kita, hindi lahat dapat kasama, kahit ilan, kahit dalawa lang kayo, mag-fellowship kayo, yan ay ituturing ng fellowship. Pero yung formal fellowship ay ang gathered worship. Ito yung pag-fellowship natin, magkakasama para sa Panginoon. Hindi ko na kayo tatanungin sa iba, ang dami na nun eh. Pero, tinalakay natin yung worship, tinalakay natin yung relationship natin sa other churches. Ngayon, ang tatalakay natin, lastly, ay pagre-reforma ng isang local church. So, sisimulan natin ito doon sa confession of faith natin. Sa chapter 26, paragraph 3. Kumuha ako ng isang part doon, sinabi ng ating confession, the purest churches under heaven are subject to mixture and error. So isipin nyo, kinuha yan ng confession natin, proof text sa 1 Corinthians chapter 5, kinuha rin yan sa Revelation, na binabanggit ng ating confession na pansinin niyo yung pagkakasalita, yung word choice.
the purest church. Hindi ito yung mga medyo, alam mong tagilid na church. Hindi. Yung pinaka-pure na church. Yung pinaka-dalisay na church, yung iniisip mong pinaka-tama na church, ang sinabi natin confession, it is, sinabi under heaven, ibig sabihin, nandito pa. Hindi yung kalipunan ng mananampalataya na nasa piling na ni Kristo. Kung hindi yung nandito pa, nabubuhay pa, are subject to mixture and error. No? Pwedeng magkamali, pwede rin na may halo. No? Merong mga naihalo at merong mga pagkakamali. So, paano natin masasabi kung ano yung mga pagkakamali na yon? In 3 ways. Una, pwedeng may pagkakamali sa kung sino yung bumubuo sa iglesia. Kasi pwedeng hindi lahat ng nasa loob ng membership ay regenerate. Pwedeng may nasa loob ng pagtitipon na hindi pala totoong mananampalataya or false professors. Ano? Tandaan natin, kahit gaano kahigpit ang pagpapapasok, admission sa membership, hindi natin kayang bumasa ng puso at hindi rin natin kayang makita kung sino yung nakasulat sa aklat ng buhay. We don't know. Si Judas, hindi siya pinaghinalaan ng kanyang mga kapwa disciples. Nung nasa institution na ng Lord's Supper, sabi ni Christ, kung sino yung dudut-dut dito, siya yung magtataksil sa, alam mo yung sabi ng mga disciples? Lord, ako ba? Wala, yung 11, hindi nila sinabi, Judas yan. Hindi nila pinaghinalaan si Judas. So, ang isang error sa isang local church ay, even sa purest ay pwedeng merong mga kambing sa kalipunan ng mga tupa. Pwedeng may mga kambing sa kalipunan ng mga tupa. Pangalawang error ay pwedeng may error sa turo. Katotohanan, pero merong mga error sa turo. Hindi pwedeng sabihin ng kahit sinong local church na wala kaming error sa aming turo. Meron yan at magkakaroon na maibubunyag later on at isa ito sa reason kung bakit kailangan ng reformation dahil meron mga pinangahawakan na pwedeng hindi pala katotohanan. Pangatlo na mixture and error ay practice. So, isa composition, sino yung nabibilang. Pangalawa ay turo, katotohanan. Pangatlo ay kinagawian. Ano yung mga practices? Papaano sila nabubuhay bilang isang simbahan ng Panginoon? Pwedeng merong mga pinapagawa si Jesus na hindi ginagawa ng church na yon. Meron ding hindi pinapagawa si Jesus, tapos ginagawa ng mga churches na iyon. So isa sa mga i-establish natin, no, na binanggit ko at babanggitin natin mamaya sa meeting natin ay yung ating Lord's Day observance. Ano? So, kailangan nating ma-reform doon. Maging sa ating attendance, ma-reform. Sa ating tardiness, ma-reform. Kasi ayaw natin na nakikita natin itong pagkakamali na to, kailangan natin ng reformation doon. Ano? So, ayong mga yan, mga examples lang yan, no? Pero sa tatlong categories na yan, masasabi natin ang purest church ay merong mixture and error. So, itong katotohanan na to, pinapagtibay nito yung prinsipyo na i-reject natin ang all forms ng perfectionism. Perfectionism. Na, ibig sabihin, maisip natin na kapag Reformed Church na, or true church na, ay perfect na. Hindi totoo yun. Di ba, may marks ng true church. May preaching ng word, may nagdidiscipline sila, proper yung baptism at Lord's Supper nila,
kahit talagang lahat ng principles nila tama dito, hindi pwedeng sabihin na yung church na yon under heaven ay perfect. Hindi dapat sabihin yon nung church na yon sa sarili niya, at hindi rin ito pwede dapat sabihin ng mga believers sa ibang mga local churches. No? So isa yan sa dapat itanggi, i-reject perfectionism. Palagi at palagi at palagi na mayroong mixture at error. Hindi pwedeng wala. Sa lahat ng institutions yan. Yan ay mapag-government. Ngayon, nakikita na natin yung mga dati pa yan, yung corruption. Pero ngayon, mas nahahayag. Pero meron yan, palaging meron yan. Ano pa? Sa families. Yung families, walang pamilyang perpekto. Walang marriage na perpekto. Palaging merong ire-reform. Palaging merong puwang. No? At ganun din sa institution ng church. Kailangan alisin natin ang perfectionism dahil kapag meron tayo niyan, yaan ay binhi ng pagmamayabang at wala nang puwang yung reformasyon. Bakit kami magre-reform? Perfect na kami. So, kailangan makita natin na lahat ng purest churches ay may error, therefore, meron kaming puwang na magbago. Meron kaming puwang na meron kaming pwedeng i-reforma sa aming kalipunan. Now, gusto ko tignan muna natin bago tayo pumunta sa guidelines on how to reform a church. Pumunta muna tayo sa tanong na kailan dapat umalis ng church at kailangan hindi dapat umalis ng church. Kailan dapat lumipat ng church at kailan hindi dapat lumipat ng church. Number 1 ay kailan hindi. Kailan hindi. Kung ang disagreement natin sa kinabibilangan nating simbahan ay disputable matters of conscience. Kapag mga matters of conscience, ang tinuturo sa atin ng Scripture is to bear one another in love. Pagtiisan natin yung isa't isa. Mag-forbear tayo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na may pinagkaiba, hiwalay agad. Hindi yan ang tinuturo ng Scripture. Romans chapter 14. Pag binasa natin yung mga unang verses nun, sige, buksan natin yung Romans 14 ha. Romans 14 verse 1 and then putulin ko na lang kasi mahaba yan. So Romans chapter 14. Okay, open your Bibles. Romans 14. Sige, verse 1. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Hanggang doon na lang basahin natin. So, ito ay usapin ng Old Testament na utos regarding sa pagkain. Merong mga believers na naniniwala na bawal pa rin ako kumain ng mga, mga laman ng hayop, dugo, o kung ano man. Merong mga naniniwala na malaya na sila kumain ito dahil sinabi ni Jesus, sa Book of Mark, may mababasa tayo na commentary ni Mark, for God has declared all food clean. Merong believers, kapwa believers, isang church sila sa Roman Church. Magkaiba sila ng opinion. Yung isa, malaya na. Alam niyang hindi na ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Pero merong mga mahihina pa. Iniisip niya pa rin, nakatali sila sa Old Testament dietary laws. Nakatali pa rin sila doon. Ang sabi ni Apostle Paul, magtayo na lang kayo ng sarili niyong church. Kayo na mga
naniniwala dito, tayo kayo na mga malalakas na, magtayo kayo. Ganun ba yung sabi ni Paul? No. Ang sinabi ni Paul, kayo na mga mas nakakaintindi na, intindihin niyo yung mga mahihina. Hindi pa nila naiintindihan eh. Hindi pa naka-point yung kanilang conscience sa New Testament. Yung conscience nila nasa Old Testament pa rin. Etong mga nasa sinasabi na kailangan namin mag-abstain, huwag nyo namang hatulan yung malalakas na parang nagkakasala sila. Hindi sila nagkakasala. Kalayaan kay Kristo yun. Yan ang sinabi ni Apostle Paul. Philippians chapter 3, verse 15 to 16. If in anything you think otherwise, sabi ni Paul, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Sinasabi dito, tukol ito sa maturity eh. Sabi ni Apostle Paul, kung yung ilan sa inyo, hindi kayo makasabay dito sa turong to, ihahayag din sa inyo ng Panginoon yan. Imamature din kayo ng Panginoon dyan. Sila na malalakas, bear with patience sa mga mahihina sa kanilang conscience. So, ibig sabihin nito, kung ang isang church ay may essential marks naman, faithful sa word, nagdidiscipline, tama yung kanilang sacraments, pwede ito na ma-reform palalo, pero ang sagot ay hindi paghihiwalay. Hindi lahat ng disagreement ay paghihiwalay. I would argue na lahat tayo ay merong difference sa fine points ng mga pinaniniwalaan natin. At kung kada meron ka disagreement sa local church, wala kang mahanap na church na fit sa'yo. Kung kada lahat ng church na hindi ka disagree sa finer points, ay aalis ka doon, wala kang mahanap. Kahit later on, magtayo ka ng sarili mong church, kasi agree kayo sa lahat. Example lang, alam mo, maghihiwawatak-watak din kayo. Kasi later on, may magbabago sa inyong mga paniniwala. So, kung nandun yung tatlong marks, maging open sa reformation, pero hindi separation. Now, kailan naman, kailangan mag-separate na? Kailan dapat maghiwalayan talaga yung isang church? Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Ano sinabi doon sa Galatians chapter 1, verse 8 to 10? For if we preach another gospel, even if an angel in heaven preach another gospel, let him be accursed. Sumpain siya. False gospel yun eh. Ang hihiwalayan natin ay kapag nangangaral na ng hindi totoong ebanghelyo. Kapag false gospel ang tinuturo, prosperity gospel, social gospel, ano pa, hindi talaga gospel, wala nang usapin sa kasalanan, wala nang impyerno, tungkol na lang sa pagpapayaman, tungkol na lang sa success dito sa lupa, tungkol na lang sa moralidad, moralistic gospel, magpakabait ka lang. Kung yan, hiwalayan mo church yan. Kasi hindi totoong gospel yun eh. Kung hindi faith at repentance kay Christ, kailangan hiwalayan yung ganong church. 2 Corinthians chapter 6, 14 to 17, di ba sinabi, do not be unequally yoked with unbelievers. Ganon din sa church. Do not be unequally yoked sa isang church kung saan wala na si Christ doon. Kaya sinabi ng scripture na bawal kang makipag-asawa sa hindi believer kasi walang Christ yon. Yung lalaki hindi pwedeng ligawan yung babaeng unbeliever. Yung babaeng believer bawal magpaligaw sa lalaking unbeliever kasi wala silang Christ. At kung walang Christ sa isang local church, kailangan hiwalayan yon. No? Revelation chapter 18 verse 4, come out of her, my people, lest you take part in her sins. Sinabi mismo, umalis ka sa kanya, mga tao ko, dahil kung hindi ka aalis, mahawa ka sa kasalanan nila. Gagawin mo rin yung mga ginagawa nilang kasalanan. Alis na doon sa isang iglesia na hindi sumusunod sa mga mandato ni Jesus. No? So, kapag ang sistema ay apostate, sabi ni Pastor Noel, a church that has the essential marks but with glaring defects
needs reformation. A church that has lost all the marks must be seriously considered for separation. Kung wala yung marks, walang true gospel, discipline, sacraments, separation. Kung meron, pero may defects, you can stay. No? Now, punta tayo sa guidelines. Meron tayong 3 lang na guidelines. Number 1, sa usapin ng Reformation sa church, may priority kung ano yung dapat unahin. Ang pinakaunang priority ay truth. At sa truth, meron pa yung hierarchy ng priority. Hindi lahat ay magkakapantay ng importansya. Pero, unang-una sa lahat, dapat yung gusto nating i-reforma ay katotohanan. Hindi pwede yung gusto nating i-reform ay preference natin. Hindi pwedeng sabihin, gusto ko ganito yung church kasi gusto ko lang. Hindi. Hindi natin i-reform yung church according to our likes or dislikes. Mare-reform dapat yung church according saan? Word of God. Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. The church reformed, always reforming according to you. According to your preference. No, according to the Word of God. Ang salita ng Diyos, yung basehan kung ano yung dapat baguhin. Dahil sabi ng salita ng Diyos, babaguhin natin. Dahil sabi ng Diyos, dapat gawin natin. Dahil sabi ng Diyos, dapat itigil natin. Mare-reform yung church according lang sa Word of God. Wala nang iba. Salita ng Diyos. Si Calvin, sa kanyang letter kay Cardinal Sadoleto, sabi niya, sumusunod ang Geneva sa Word of God lang. Pwedeng magsalita yung mga superiors, pero nakaasa kami kung yung sinasabi ng superiors ay nasa salita ng Panginoon. No? So, ganun din, ayan, sinabi ni Calvin. Saan niya sinabi yan? Okay, later yan. Sige. So, regarding sa hierarchy, kung ano yung dapat unahin sa Reformation. So, ulitin natin paano magre-reform? Una, dapat according sa truth. At pangalawa, yung truth ay may hierarchy. Hindi lahat pantay-pantay. Therefore, may mga truths na mas vital sa salvation kaysa sa iba. Therefore, kapag sa usapin ng Reformation, we should major on majors and minor on minors. Kailangan mag-major tayo sa mga teaching ng vital truth at kanilang implication sa mga practices ng church. Mga examples lang, yung battle cry sa Reformation, sola scriptura. Dapat ba mag-major dyan yung church? Yes. Scripture. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Sola gratia, grace alone. Dapat ba mag-major doon yung church? Yes. Biyaya lang, biyaya lang, biyaya lang. Sola fide, faith alone. Dapat ba mag-major doon yung church? Yes. Pananampalataya lang. Solus Christus, Christ alone. Dapat ba doon nagbe-major yung church? Yes. Si Kristo lang. Soli Deo Gloria. Dapat ba doon nagbe-major yung church? Yes. Kaluwalhatian ng Diyos lamang. So ito yung sinabi ni Calvin. May book siya, Necessity of a Reforming Church. Sabi niya, if it be inquired, kung may magtatanong, if it be inquired then, by what things chiefly the Christian religion has a standing existing among us and maintains its truth, it will be found that the following two not only occupy the principal place, but comprehend under them all the other parts, and consequently the whole substance of Christianity. Dalawa lang. Kung masasabi natin dito nakatayo yung buong Christian faith,
At paano nagpapatuloy yung buong Christian faith? Dalawa lang. Anong sabi niya? Ano yung dalawang yon? Number 1, first, the mode in which God is duly worshipped. Kung papaano sinasamba yung Diyos. And secondly, the source from which salvation is to be obtained. Sabi ni Calvin, kung merong hierarchy ng truth sa Christian faith, dalawa lang ang pinakamataas at lahat daw nasa under nitong dalawang to. Una, worship, at pangalawa, salvation, gospel. Worship and gospel. So, doon natin pwedeng isipin at kunin, no? Kung meron tayong dapat i-reform na pinakauna sa lahat, yon ay worship at gospel. Sa usapin ng pagsamba at sa usapin ng ebanghelyo. Sabi naman ni William Cunningham, ganun din actually yung sinabi niya, reverence for the ministry of the word and of sacrament. At kung hiwalay sa ministry of the word, the sacrament, it will be better not to break the unity. Sabi ni William Cunningham. So, yung unang guideline natin, hindi dahilan na kada differences ay maghihiwalay tayo, kung hindi dapat ang focus natin ay yung sa unity natin dito sa dalawang to. Kung hindi naman yan usapin ng worship at hindi yan usapin ng gospel, it is a avenue for reformation, pero hindi siya avenue for separation. Isipin nyo kung yung mga iba sa atin dito ay nag-separate sa past church natin at pumunta tayo dito. I, for one, kaya ako nagpa-member sa isang Reformed church dahil ang reason ko ay worship. Dahil yung pagsamba namin sa dati kong church ay hindi tama. Puro gimmick. Puro pakulo, puro palabas. Gusto ko ng tamang pagsamba. At hindi ko pa nababasa si Calvin noon. Nabasa ko si Calvin, oh, tama pala. Yun pa yung reason. Isa sa pinakamataas na reason ay ang pagsamba. Pangalawa na guide natin sa Reformation ay sa usapin ng pattern in Christian response. Marereform ang isang church kung binubuo siya ng mga tupa ni Kristo. Marereform ang isang church sa next bro. Kung meron siyang nabubuo siya ng tupa ng Panginoong Hesukristo. It can be reformed by the word of God if it is composed of sheep. Kasi sinabi sa John 10:27, my sheep hears my voice, I know them, and they follow me. Sabi ni Christ. Saan ba nagsasalita si Kristo? Sa Bible. Sabi niya, mga tupa ko makikinig sa akin. Magpapabago yan. Yung mga tupa ni Jesus, magpapabago sila. So ito yung premise natin, ang church ay pwede ma-reform kung siya ay binubuo ng mga totoong sheep. Hindi ma-reform ang isang church kung binubuo siya ng mga unbelievers. Kaya importante yung regenerate membership. Importante na hindi nagpapapasok, nagpapamember dahil lang family member, dahil mayaman, kung ano man. Magiging member ka kung ikaw ay kinakitaan ng pagka-Kristiyano, pagiging believer. So premise 1, kung ang church ay binubuo ng sheep, at premise 2, yung sheep ay nakikinig kay Christ. Therefore, yung true church ay pwedeng ma-reform through the persuasion of the Word of God. Sa pamamagitan ng pagkukumbinsi ayon sa salita ng Panginoon. Pero tandaan natin, yung mga sheep, meron silang sari-sariling conscience. Yung mga sheep ay merong sari-sarili nila na mga konsensya. At yung mga tupa ay makikinig lamang kay Kristo. Kaya kailangan, pag tayo ay nagre-reform, patunayan natin na yun ay nasa salita ng Diyos. Hindi dapat dahil sabi ko lang. Nasa salita ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng pilitin yung isa't isa dahil sabi ko lang.
Hindi natin pwedeng ma-reform yung isang church dahil lang, ito yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ng church na ganito, sabi ng ganyan. Kung hindi, nasan yan sa scripture? Bakit? Ang tupa ay nakikinig kay Christ. Ang tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. Pansinin nyo rin sa scripture, kapag merong differences, nire-respeto ni Apostle Paul yung liberty of conscience. Nire-respeto ni Apostle Paul na merong pakikinig yung bawat mananampalataya kay Kristo ng pang-individual. Kaya kailangan sila i-convince, no? Kapag nagde-decide ka, kailangan convince ka, tama iyon para sa'yo. Hindi ka pwedeng mag-against sa conscience mo. Hindi pwedeng sabihin na kailangan kong gawin to kahit alam kong mali. No. Hindi safe yon, no? Sabi ni Luther. It is neither safe nor wise to go against my conscience. Nung humarap si Martin Luther doon sa maraming Roman Catholics, sinabi niya, kumbinsihin niyo muna ako according sa salita ng Diyos. Kung makukumbinsin nila siya sa according sa salita ng Diyos, re-recant niya. Pero sabi niya, sa ngayon, ako'y kumbinsido sa salita ng Diyos sa katotohanan ito. Philemon chapter 1 verse 14, sabi nga ni Paul, "But without your consent, I wanted to do nothing, that your good deeds might not be by compulsion, as it were, but voluntary." So, sa usapin ng Reformation, ang goal natin ay persuasion ng understanding at yung conscience ay naniniwala sa Word of God. Sa usapin ng direction of truth. Now, syempre, on a practical level, anong itsura nun? Paano yung persuasion sa practical level? Natutunan na natin na sa isang local church ay merong pastors at members, merong mga lesser authorities na binigay si Christ na existing. At merong mga congregation na nandoon sa church. Now, anong itsura nun? Una, leaders to members. Kung ang mga leaders ay may gustong i-reform, kailangan sa pamamagitan ito ng pagtuturo at ng persuasion. Ituturo para makumbinse, saka natin gagawin. Ituturo muna, makukumbinse, saka natin gagawin. Isang prime example niyan, buti na si Ron. Yung kanilang church, yung Scripture Alone Baptist Church, ang naunang na-reform sa kanila ay ang kanilang pastor, si Pastor Ramen. Sila ay dating Bible Baptist Church. Naunang na-reform sila Pastor Ramen at tinuro niya ng tinuro yung katotohanan ng doktrina ng biyaya. Hindi niya pinalitan yung pangalan. Hindi siya gumagamit ng mga terms. Tinuro yung truth until na-convince yung buong congregation. No? At sila ay na-reform. Na-convince sila doon sa truth mismo. Marami pa akong pwedeng example. Si Jelly. In-invite ni Deacon Marlon before, nandun pa tayo sa, tawag doon? Sa may Tanglaw. No? Wala akong maalala na pinipilit ni Deacon Marlon si Jelly tungkol sa Reformation. Pero umaten siya ng umaten at doon siya nakumbinse. No? At many of us ay dumaan sa ganon, no? Pero papaano naman kung ang isang church na unang makonvince yung members at yung leaders hindi pa? Paano mangyayari yun? Alam niyo kung paano yung paraan? Pareho rin. Patient persuasion at influence. Kung yung pastor yung leaders ang merong kailangan tingin nyo i-reform, kailangan din silang katulad ng pastors to congregation, kumbinsihin para ma-reform yung mga members din. Kumbinsihin yung mga pastor nila para yun ay ma-reform. And with patience din. Hindi rin isahan. Pastor, ito sabi ko, dapat next Sunday gagawin na natin yan. Hindi pwede, wait lang.
Kaya ma-convince muna, may conscience din yung mga leaders na according sa Word of God. Ano? I-convince muna. Kaya kapag nasa mga conferences kami, kapag may mga ganong, bitawan ng salita na, ang palagi naming naririnig na advice ay bigyan mo ng libro. I-convince mo. Bigyan mo ng mga podcast or what, para ma-convince. Hindi mo pwedeng puwersahin. Agad-agad, bara-bara sila. So, pero aaminin natin, mas mahirap iyon. Mas madali kung yung mga pastor at mga tagapagturo ang kumbinsido sa katotohanan at ipe-persuade ang members dahil meron na silang teaching office at authority. Pero kung members ay magpe-persuade sa kanilang leaders, it will take more time. It will take more time. Sabi yan ni Ken Jones, observation ni Ken Jones sa reformation ng local churches, dalawa yung kanyang observation. Una, hindi porket na-reform yung isang church sa ganitong paraan, ay pwede mo na i-duplicate yun at mare-reform din yung ibang church. Hindi mo pwedeng i-duplicate yung paraan kung paano ma-reform yung mga ibang church. So, hindi porket tayo, na-reform tayo before, tapos gusto natin ma-duplicate yun sa ibang church. Hindi natin pwede sabihin, ba't kayo hindi kayo na-reform? Kami naman na-reform ganito. Wait lang. Hindi ganun yun. It does not work that way. Pangalawa, ang reformation ng isang church, it ordinarily begins with the pastor. Mas ordinary yun. Kadalasan, kapag ang unang na-reform ay sila ng mga members, yon ay magkakaroon ng gracious exit. Kapag hindi na-reform ang mga leaders. So, ang reformation, tandaan natin, palagi siya through persuasion. Pangungumbinsi, hindi pamimilit. Pangungumbinsi, hindi pamimilit. For truth must win the conscience. Number 3, pangatlong guide, pag nare-reform, ay nagkakaroon ng community change. Hindi natin ito maaalis. We want to be as ideal as possible, pero hindi kasing linis nung iniisip natin yung realidad. Hindi palaging kasing gusto ko ganito mangyari, hindi palaging ganun. Okay? Meron niyang proseso na pinagdadaanan at mga pangyayaring hindi mapipigilan. Number 1, of course, pinakaunang mangyayari dyan, awakening. Ibig sabihin, na-discover yung truth. Yung mga teaching na totoo sa scriptures. Pangalawa, nung na-discover yung truth, mako-convict ka. Tapos mababago na yung practices mo. Pangatlo, dahil convinced ka, gusto mo nang influence yung iba. Pag meron kang conviction, hindi yan mananatili sa'yo. Palaging gusto mo yang ikalat. Kasi totoo yun eh. Gusto mo ikalat yun. Yung sinabi nila John sa Peter, pinipigilan sila ng Pharisees. Sabi nila, okay lang yung ginagawa niyong pagpapagaling, wag nyo lang i-preach yung pangalan ni Jesus. Anong sabi nila John and Peter? Sabi nila, for we cannot but preach what we have seen and what we have heard. Hindi namin kaya na hindi ituro. So, ang mangyayaring pangatlo, magtuturo na tayo, influence natin yung iba sa personal convictions natin. Pero pang-apat, tandaan natin, importante ito pang-apat, pupunta na tayo sa persuasion and pruning. Merong maniniwala sa iyo at meron ding hindi. Reality check. May maniniwala at merong hindi. At dito, may tatanggap, may magre-resist. At dito papasok yung mga paghihiwalay. May mga necessary separation for conviction of truth. May mga naghihiwalay para sa usapin ng katotohanan. At tandaan natin, parte iyan ng reformasyon. Hindi palaging
sobrang linis, mula simula hanggang dulo, ganon. Hindi. May mga hindi mag-agree. May mga magdi-disagree. May mga hindi mape-persuade, pero fellow believer mo pa rin. And that will happen. And lastly, magkakaroon ng reformation. Practice ng church, belief ng church, leadership, membership. Pero tandaan natin na yung pagbabago sa isang community ay dapat dahil sa authority ng truth. Nagbabago yung isang community dahil sa truth. May authority, may bigat yung katotohanan ng Diyos. Magbabago siya dahil sabi ng Diyos. May ititigilan siyang gawin dahil sabi ng Diyos. Meron siyang sisimulang gawin na hindi niya ginagawa dati dahil sabi ng Diyos. Palaging ang authority ay nasa salita ng Diyos. Kapag tayo ay nag-i-impose ng walang persuasion, magkakaroon ng problema. Kapag magbabago naman tayo hindi dahil sa truth, magkakaroon din ng problema. Kailangan kung anong mga pagbabago na gagawin na reformation ay nakapanindigan sa katotohanan. Yan ay nasa ilalim ng ikasyam na utos. Truth at all cost. Ninth commandment, truth is what matters. Ano ba yung totoo? Hindi yung totoo para sa'yo, kung hindi ano yung totoo. Ano yung katotohanan? Katotohanan na lahat tayo magsasubmit doon. Katotohanan na walang pinipili. Ano? So, magbigay ako ng isang example lang. Si Calvin. Example lang, si Calvin, na-reform yung Geneva dahil syempre isa lang siya sa instrument ng Panginoon, si Calvin, no? Yung Geneva ay tumiwalag sa Roman Catholic Church dahil niyakap na nila yung Protestant Reformation. Ang unang naging preacher doon ay si William Farel, at si William Farel, kinumbinsi niya, matindi mang persuade yun, kay Calvin. Sinabi ni Farel kay Calvin, kung hindi ka magmi-minister dito, susumpain ka ng Diyos. Oo. Sabi ni William Farel kay Calvin. Mas mahaba yung sinabi niya, pinikli ko lang. At nanatili si Calvin sa si Farel, partner sila, na nagpapastor sa Geneva. Kaya lang, nung gusto na nila i-impose kung ano yung tinuturo ng Bible tungkol sa church discipline, kasi city yun syudad yun, hindi yun isang church. Buong city, isipin nyo, Antipolo City. Tapos, kailangan i-excommunicate natin yung mga immoral sa church. Isang problem yun. Ayaw pumayag nung mga pwede nating sabihin ng mga authorities, lesser authorities sa Geneva. Ayaw nila pumayag. Huwag tayong mag-discipline. Very persistent si La Calvin saka si Farel. Ang ginawa nung Geneva, kick out sila. Huwag na kayo dito, pinipilit nyo kami masyado. Pinatalsik sila. Alis si Farel sa si Calvin, naghiwalay sila. No? So, pero doon, matututunan natin na kapag gusto natin mag-reform, pero hindi through persuasion, it will backlash kaagad. Kailangan through persuasion. Now, si Calvin ay nanatili for 3 years sa isang syudad na tinatawag na Strasbourg. Sa Strasbourg, merong pastor din doon na reformer, si Martin Bucer. At siya yung nag-mentor kay Calvin. Si Farel kasi, parang fire and brimstone Talagang, harsh, magagalitin. Siyempre, nahawa si Calvin. Now, doon sa Strasbourg, merong mas moderate na pastor, si Martin Bucer. Doon naman natuto si Calvin na huminahon. Doon natuto si Calvin na kumalma. Doon natuto si Calvin na, pwede pala yun. Pwede palang ma-reform ng
Hindi kami nagsisigawan, tapos hindi kami nagpipilitan, hindi kami naggagalitan. Yung Strasbourg ay isang city na na-reform talaga under Martin Bucer. Sa kanyang pagtuturo, patiently, doon sa city na yon. Now, dumating yung araw, 3 years after, tinawag ulit pabalik si Calvin sa Geneva. Dahil kailangan nila ng tagapagturo. Actually, ayaw ni Calvin eh. Kasi syempre, ang dami niyang mga bad experiences sa Geneva. Sinipa-sipa niyo ako dyan, papabalikin niyo ako. Pero mas pinili ni Calvin yung paghihirap na panawagan ng Diyos kaysa sa sarili niyang preference. Pagbalik ni Calvin sa Geneva, bago na siya. Very patient na siya doon sa Geneva. May mga parts na hinayaan niya na at merong mga nag-part siya middle way doon sa mga leaders sa Geneva. At after nun, gradually, mas na-reform yung Geneva dahil doon. Hindi doon sa pamimilit, ngayon na, kung hindi doon sa sunod-sunod na mga pagtuturo niya. At after na mamatay si Calvin, ang Geneva ang naging center ng Reformation. Doon nagkaroon na ng Genevan Catechism, doon nagkaroon ng mga seminaries, galing sa kanila yung mga tagapagturo sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa Reformation na ginawa ni Calvin according to the Word of God. So, si Calvin, nag-fail siya una dahil masyado siyang nagra-rush sa reform. Pero after 20 years ng pagtuturo, pagkakatekize, pagdidisiplina, at pamumuhay according sa Scripture, yung Geneva ay isa sa mga instrumento ng reformasyon. So, once reformation is achieved, it must be preserved and nurtured. So, isang example lang yan. So, tayo ay maging humble bilang isang church na meron dapat tayong sense na pwede pa tayong ma-reform at ganun din dapat kung tayo mare-reform, tayo ay nakadepende sa salita ng Diyos. Give me a chapter and verse, give me some parts of Scripture kung bakit natin kailangan gawin yan. Sige po, any question para sa topic natin ngayon. Last topic sa usapin ng ecclesiology. So, any question? You can ask questions or comment regarding dito. You can ask questions para sa iba, para sa benefit natin. You can raise your hand. Si John. Pastor, thank you po. Siguro lang, reflection lang po dun sa naturo nyo kanina. Siguro po, salamat po sa Diyos na because of the Scripture, nakita ko lang po na yung in-encourage dito sa Bible class natin na patient teaching is ine-embody ni Christ. He's a patient teacher as well. And may sense din na hindi dapat minamaliit yung progress ng kapatiran or even ng mga churches na even though, kahit yung mga pinanggalingan nating churches, we can still pray for them na Lord, open their eyes to the truth, open their eyes to the Scripture. Ayun lang po. Thank you, bro. Maganda yon. Kasi si Christ ganon. Thank you. Si Christ, sa 3 years na nagtuturo siya sa mga disciples, mamamatay na siya, ang dami niyang gusto ituro sa upper room, tinadtad ni Christ sila ng teaching. John chapter 14 hanggang John chapter 16, puro turo ni Christ sa 12. Tapos sabi ni Christ, I have so many things to tell you, but you cannot bear them now. Hindi pinilit ni Christ yung mga disciples sa hindi pa nila kayang lunukin. So, pero tuloy-tuloy yung tinuruan. After ng resurrection, may mga tinuturo pa sa kanila, di ba? So, thank you dun bro sa realization na yon.
patient si Christ na nagtuturo sa atin. Question. Paul. And thank you, Pastor. Question, kasi according dun sa lesson, is kapag yung member is nagkaroon siya ng parang awakening or something na he or she wants to reform in the church, is through patient teaching then, ang question ko is Patient persuasion rather, and by their influence. So ang question ko is, paano siya yung safe na ganun? Kasi 'di ba kapag nagtuturo ka ng ibang bagay, hindi naman yung heresy. Yeah. Pag nagtuturo ka ng ibang bagay na hindi hino-hold ng church, there is a chance na nagki-create ka ng division. Right? Yes. Especially pag ang target mo is mga members. So ang question ko is it wise na kapag meron kang nakita sa scripture na you want to reform in the church as a member, ang pupuntahan mo agad is yung pastor? Ayun po ang tanong. Yes. Follow up ko pa? Sige. Sige, hindi ko alam kung nandyan sa copies nyo, pero hindi ko alam kung nalagay ko, pero yung usapin ng Reformation ay leaders to members and members to leaders. Wala akong nilagay dito na members to members. Because definitely yan ay magkakos ng division at nangyayari palagi yan under the table. At simula pa lang, at least sa atin, pag may magpapamember, sinasabi ka agad natin, ito ang aming turo, Section 89, pwede ka mag-disagree, pero disagree honestly and over the table. Pag-usapan natin. Pero tinuturo natin na huwag kang manghihikayat ng iba sa hindi confession natin. Kunyari, paid baptism. Okay lang, kahit may member tayo na maniwala doon. However, hindi natin pahihintulutan na mangkumbinsi siya ng iba, ng mga miyembro tungkol doon. Ito'y usapin ng pagrespeto doon sa pinangahawakan ng iglesia na naging transparent. We should be transparent to one another even in our differences. And that's okay. Basta over the table gawin. Hindi under the table, hindi makukumbinsi na, uy, ito yung turo, mag-Bible study tayo ng sarili natin. Kaya ang pinaniniwalaan natin dito ay the members, kung gusto talaga nila Reformation, persuade nila si pastor. So, doon sa pinaniniwalaan nila. Kasi, kailangan din nating maging maingat doon sa unnecessary division. May necessary division, merong mga unnecessary division. Any follow-up? Other questions? Sige, ikaw. Ikaw lang naman eh. Question, Pastor, with regards naman, for example, preacher. Preacher naman yung nagkaroon ng reformation. Let's say doctrinal yung kaniyang nagkaroon siya ng shift ng conviction na not necessarily pinahihintulutan na i-teach sa pulpit nung iglesia. Pero hindi naman siya, again, heretical. Okay? And welcome siya sa confession. Ano yung wise step na gawin ng preacher with regard to that matter? Wise ba na magpatuloy siya sa pagiging preacher? Or ano yung mga necessary steps with regard to that kind of situation? Sa guideline number 1, priority ng truth, pero dun sa truth, we should major on the major. So I think, isa yon sa guide, the preacher can still preach, pero kailangan mag-major sa major. Hindi doon sa alam na pinagtatalunan pa within the church. Pwede natin pag-usapan yan outside the pulpit, pero hindi pwedeng gamitin yung pulpit para sa
i-persuade yung buong church regarding dun sa position na hindi pinangahawakan ng church. I think wisdom call yon. Hindi mo bigla-bigla na lang gagawin yon. Even in other pulpits. Kunyari, i-invite ako sa isang, kunyari lang, Presbyterian Church. Hindi ko pipiliin na topic, credo baptism. Hindi, bakit? Anong purpose? Ganon din sa sarili mong church. Alam mo, hindi ito pinanghawakan ng church. Bakit mo siya gagawin? For the sake of what? Kaya ang goal natin ay i-persuade yung leaders if you are very persuaded doon sa position na yun. Follow-up question, Pastor. Kasi na-mention mo yung sinasabi na position ng church. Yeah. Pag sinabing position ng church, ito ba ay position na ito ba yung meaning ba nito ay confession? Yeah. Or ito ba, what about the nuances ng mga doctrines within the confession? Yun ba ay position ng pastor necessarily? And paano dapat itrato ng member personally yung ganon? Should we just believe it just because our pastor believes it? So ayun yung tanong ko. Okay. Sa mga gusto nating sabihin na sa confession natin, hindi lahat ng members familiar na dyan. Pero may tinatawag tayong deference. Kasi nagpa-member ka, nung nagpa-member ka, naging transparent yung church. Ito ang aming confession. Hindi namin ito tinatago sa'yo. At hindi namin ito tinatago sa'yo. At umaasa kami na binasa mo yan at hindi ka mag-go against yan. I would say the same thing regarding sa pastoral office. Merong mga position yung mga pastors na kailangan ng church na mag-defer. Dahil sila ay inordain ng church, ibig sabihin, nagtitiwala yung church na sila ay nirecognize para sa kanilang gifts sa usapin ng teaching. Yung church ay hindi maniniwala dahil lang sabi ni pastor. Pero yung church ay kailangan mag-defer in the sense na kapag hindi pa natin ito inaaral, doon tayo maglilinya. Hindi, sense na, hindi pa natin inaaral, mag-against tayo. Habang hindi pa natin inaaral, personal ito magde-defer tayo doon sa teaching office sa loob ng church. And that's the case sa confessional matters as a church, sa specific matters as well. Kaya I would argue na sa guideline number 1 ni Pastor Noel, let us major on the major first. Dun sa breadth na sinabi ni Christ sa Matthew chapter 28. For teaching them all things that whatsoever I have commanded you. Follow up. Siguro reflection na lang. Yes. Big thing sa akin yun kasi nung nagpa-member ako, may mga hinuhold na ako ng mga doctrines. Chop suey siya, alam ko, kasi hindi ako solid na nanggaling sa Reformed background. Pero nagbabasa ako ng mga Reformed writers and preachers. So, nung one time may nabasa ako at naaral ko na talaga siya, yung covenant theology ng mga Presbyterian, at napakinggan ko yung covenant theology ng church. Nagulat ako ng ating iglesia. Nagulat ako kasi iba yung tinuturo ng church sa hinuhold ko na. Pero naging wisdom sa akin na napaka-patient ng church in the process of teaching yung covenant theology ng ating iglesia kasi hindi niya sinasabing ito yung tama. Kailangan ma-convince kayo. At ito yung mga proof texts. So for me, learning... Pero sinasabi natin ito yung tama. Yes, tama. Kaya kong sabihin ngayon. Ito ang tama. Pero sa akin, it was a learning curve. Unang-una, dapat hindi porket may position ka na hindi mo agad hinuhold. Lalo na yung position ng church. Hindi dapat ang una mong response is, bakit yan yung posisyon? Hindi dapat ganon. Lalo na kung miyembro ka ng church na yon. Ang una mo dapat na position is, ano yan? Aralin natin. Yeah.
Kasi ito yung posisyon na hinuhold ng iglesia by the representation of the teaching elder. So, ang response mo dapat is bakit hindi ganitong posisyon? Yeah. Kailangan ikaw ay willing ka na magpa-under doon sa teaching elder. Dahil ikaw ay miyembro ng iglesia na yon. So, kailangan ikaw din bilang isang miyembro, yung encouragement is mag-aral ka talaga. Yeah. Hindi yung merong reform doctrine tinuro sa'yo, okay na yan. Hindi ganon. Kailangan ikaw mismo aralin mo. Kailangan ikaw mismo convince ka by your conscience dito sa tinuturo na to. Kailangan naiintindihan mo siya. So, ayun yung reflection ko. Thank you, Pastor. Okay. In short, na-reform ka. Okay, sige. Other questions? Sige, meron pa? Other questions? Sige po, tayo ay manalangin. Time check, 12:30. Diyos namin, maraming salamat po sa aming pag-aaral at hiling namin, O Diyos, na kami bilang isang simbahan ay magpaturo according sa salita mo. Tulungan nyo kami na magpakumbaba. Kami ay hindi nasa taas ng salita. Kami nasa ilalim ng salita. Hindi kami ang salita, ikaw ang salita. At sa iyo kami nagpapailalim, O Diyos. Alam namin, Panginoon, kahit gaano kaganda ang mga pagtuturo, kailangan marinig namin to at mabasa namin ito sa talata. Hayaan nyo kami na kami magpakumbaba, hindi makisabay, kung hindi mag-aral. Tulungan nyo kami dito, Panginoon. Makumbinsi kami kasi sabi mo. At sabi mo lamang, O Diyos. Hiling namin ito, aayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tumayo po tayo at magbatian ng